Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw kita Biyernes kunyan, 16 na kabulan na Agosto taon 2024, mga tuga barina ng mga gabi para sa ito ang pagbareta at mantabayanan po sa mga kakamping radyo Sarabay. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido area, sinipan sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarang po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Hari pa po digdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City, kay barang ko si Iban Bulawan sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga baretang ko niyan. Ini ang Kakampi Network News. At mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nagdesisyon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iatras na sa Agosto 23, taon 2024 ang non-working holiday sa Ninoy Aquino Day. Sa pinawas na Proclamation number 665 na kapalaman na imbes na Agosto 21, taon 2024, magiging Agosto 23 para sa mas halabang weekend. Bukod sa biyong kani, magiging 4 na aldaw ang mayong laog dinulita Agosto 26 sa pang regular holiday sa pag-obserbar kan National Heroes Day. Nakapanaman sa Proclamation 665 na ang pagkakaiguanin mas halabang weekend, nagtutulod ng domestic tourism. Sinusugo man ng Presidente ng Pilipinas ang Department of Labor and Employment na magparawas ng circular para sa implementasyon ng proclamation para man sa mga pribadong sektor. Mapupuunan na sa masunod na simana ang pagbabakuna sa mga urig duman sa probinsya ng Batangas. Uli sa maabot ng unyan na aldaw ang duwang 2,000 na doses kan donasyon na bakuna kontra African Swine Fever. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chuy Laurel Jr., target muna na mapunan ang pagbabakuna sa 8 munisipalidad duman sa Batangas. May binakaldaman subot na ESF vaccines ang gobyerno sa Vietnam alagad abot pa ini sa inot na simana kan masunod na bulan kan Setyembre. Naghahanda naman ang Department of Agriculture ning checkpoint inspection station sa mga iinuto ng munisipyo. Aminado ang sekretaryo na dahil maging madali alagad gigibon subot tinda ang gabos para makontain ang pagwarak kang ESF. Dahil naman na-alarma si Laurel sa sinasapong paglangkaw kang kaso kang SF sa Batangas. Ulit na papauto naman subot ang mga bakuna. Oras siya itong niya matugang 11 magkalampas ang alas 5 rin pag-aga. Mientras tanto, may dakula naman na pagulanto sa presyo ng mga produktong petrolyo na piganauman na ipapautob sa masunod na simana. Sa kalkulasyon ka mga kumpanya ni na petrolyo, posible lumangkaw ng 1.10 sa good 1.50 kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mientras tantong ang presyo kada diesel, posibleng lumangkaw man ng piso sa good sa 1.40 ang kada litro. Siriban para sa kerosene, nasa nung importanteng basehan
para sa aviation fuel asin sa roman mayor na produkto na ginagamit ka mga namanuara sa lima pang mayor na industriya. Ang presyo kani kinakalkula barangkaw sa 1.5 sa 1.45 ang kada litro susugpa sa mga kumpanya. Ang mga kumpanya ng petrolyo siniman nagpapatanid na ang huring projection para sa paglangkaw kang presyo pwede man magbago sa pangunyan aldaw na Biyernes. Sulit na igwamang giraray duwang data ng aldaw para sa mga settlement na sa laog kan simana. Sigun sa mga eksperto sa industriya, ang panibagong paglangkaw kang presyo sa international na merkado uliman sa liwat na nabuhay na tensyon sa Middle East uliman sa pinapamatik ang Israel na nasa halangkaw na alerto sa pagmaabot kam na mga pag-atake na pagbabalos gikan sa Iran. Siriman ang asa mga Hezbollah sa Lebanon asin man sa Houthis duman sa Yemen. Target kang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, na ibali na sa medical assistance ang pagbabayad sa professional fee ka mga doktor. Sigun ki PCSO General Manager Mel Robles, bako lang bilog kundi parte sa namang kang professional fee kan doktor ang pinag-aadalan kan sa inang opisina na ibali sa medical assistance. Sigun pa ki Robles, nakadepende ini kung kakayahon kang budget kang PCSO. Pagiturugan kang PCSO na mayo na kutang bayadan dapat ang mga pasyente. Ipinahayag pa ni Robles na in kaso na itulos mabayaran ng doktor, pwede man ang promissory note. Pinamaigutan man kang PCSO na tulos na mailuwas ang guarantee letter na mabayaran ang mga doktor. Ito naman ang kapunan ang House Committee on Appropriations na asumiro ng bayad sa doktor para sa mga nagtitirios na pasyente. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 14 minutos pagkalampas ang alas 5 ng pagkaga. At yan po ang tabayaran ng mga report na maghaliban sa mga pagiliban niya sa lawas. Sa iba po mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, duminugang na naman din bilyones ang nakakalulang cash incentives as in rewards ni two-time Olympic gold medalist as in Filipino Pride gymnast Carlos Yulo. Matapos sa bagtuga si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson nin 5 million pesos para sana magkasaro ang pamilya ni Kaloy as in ang partner niyang si Chloe San Jose. Sigun ki Chavit, ang reward bako lang basta sa kapanganahan ni Yulo kundi sa pagkakasararo asin pagtitirinuan kang pamilya niya asin man kang kailusyong kani na naisa publiko ang sinambit ng deringkilan. Kung halimbawa may nagkaperang biyembro kang pamilya anday magpasiring itataosumot ni Chabit ang sa iyang premyo. Nasabitan pa man ni Chabit na gusto niyang maariglan na ang magina kulita maliwanag na nakapanaban sa 10 kasuguan kan Diyos na honor thy mother and father. Mayo pang update sa mag-imong nanado kung nyo rin mangyayari ang sa indang reconciliation. Mientras tanto mga tugang, sa iba pa dyato mga bareta ko dyan sa Pabang Giraray, kinala Congressman Paul Manuel ang Philippine National Police uliban sa sagkod ko dyan dahil pamadakop ang duwang high-profile fugitives na sina Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy, patinaman ang dismiss banban na Tarlac Mayor na si Alice Go. Sa pagdangog ang House Committee on Operations, katakod kang propestong 278.4 billion pesos sa kan Department of the Interior Local Government as mga hensyang kapot kani para sa taon 2025. Sinabi ni Congressman Manuel na napanawasanan ng warrant of arrest si Dakiburea Singgo pero na ipagkarari nagka-triumpo ang mga operatiba kan PNP takaning ini maarestar. Erot naman sinabi kang bagong bugtak na si Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III
Dayaon sa naman sa Prayer Mountain kang KOGC si Pastor Apollo Kibuloy duman sa Davao City. Sigun pa Kimanuel, oras sa saralit na personalidad o mga ordinaryong tao, marikaso na marin na manakop kang PNP. Alagad kun mga big time arog ni Kibuloy asin goo garong gayo na didipisilan na magkadarakop ang mga ini. Iguanang haros 5 bulan matapos maparwasan ka Senado ng arrest order si Kibuloy, apora paligdi na parwasan man ng warrant of arrest kang Pasig Regional Trial Court na nasa 4 na bulan na huli sa kasong human trafficking. Mientras tanto, si Guoman tinanggal naman sa pagka-mayor, anday pa nasususugon niyan kung hain na. Siniguro ba ni PNP Chief Police Brigadier General Romel Marbil magpaparagos ang side ng investigasyon asin surveillance operations para maarestar sinda Kibuloy asin man si Go. Nangangapudan si Budget Secretary Abida Pangandaman sa mga ahensya kang gobyerno gibunang regular o permanente ang sa mga contract of service asin mga job order workers. Sinabi ni Pangandaman na 92% kan 2,017,380 na plantilya posisyon sa gobyerno ang okupado asin 8% o 168,717 ang bakanti pa. Una pa no ta din na hipnuan pero kadakol ang mga job order sa mga contract of service. Nagkalaman si Pangandaman na ang inisyatibong inikan na sayang ahensya susundon na kan mga kapwa ahensya kan gobyerno. Mas naparikas ng proseso sa pagkuha ng calamity loan huliman sa online application. Iniapigiras ni Social Security System Media Affairs Department Acting Head J. Labadja. May koneksyon ni kang calamity loan na kinuha ka mga biyembro huliman sa pagtabak ang bagyong Karina. Sigun ki Labadja, pitagamaan na nasambit ng calamity loan para man sa mga residente sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity huliman sa epekto ka nasambit ng route ng panahon. Sigun saya, kadako na nag-aprobisar kang calamity loan na poda i-anunsyar ninda sa kang enot na parte kan bulan na Agosto. Ang mga biyembro man na mayong computer o cellphone na pwede magtuyo sa mga sangakang SSS tanganing tabangan sindang mag-apply online ning calamity loan. Apor kayan, pigiras pa man ang programa kang SSS kung saan mapapara na ang penalty ka mga biyembro sa saindang day na mabayadan na mga loan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:50 rin pag-aga. Bareta halingon dyan sa luwas. 37 anyos na lalaki na residente ka Milaor, Camarines Sur, inarestar ninuli sa kasong 2 counts ning rape. Siya dinakop digdi sa siyudad Ganaga. Baretang yan halik kay Mike Gravito. Mike. Dahin na nagibo pa nga makadulag sa kamot kan mga autoridad kan saroga 37 anyos na lalaki na tagaduman sa barangay Kapuknasa, Milaor, Camarines Sur na naatubang sa kasong 2 counts of rape by carnal knowledge matapos na siya ang dagos na nga maramalan dyan syudad ni Naga. Sa report kada PNP pasado alas 11:40 nin pagkaudto kasudma duman sa Doña Conchita Subdivision, Embassy Street, Barangay del Rosario, Naga City, kan ramalan kan tracker team kang CIDG Camarines Sur lead unit kay bahan ang mga tauhan kang Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, CIU kan Naga City Police Office, asinman Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur PPO, magakabuhan kang 95 SAC Night Sub asinman na Milaor Municipal Police Station pinagdakopan persona kana pinag-apod na si Bart 37 anyos residente kan Kapuknasan dyan sa Banoan kan Milaor, Camarines Sur. Si Bart ang naatubang sa 2 counts of rape by carnal knowledge asin mayo ni napiansa na ipigre-recomendar ang West para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Alas 5:52, aday, 22. Advance naman rin ko sa bago sa alas 5:50. 5:22 ang oras yato ko dyan. Sa iba pang details ka mga bareta sa Radyo National Pamangkinaray. Imbes na surugon, karonggayo, ipighulog pa kang Philippine Statistics Authority sa bagi kan Chief as National Statistician na si Claire Dennis Papa ang posisyon ka National Economic Development Authority sa food threshold na 64 pesos kada tao kada aldaw. Inako ni Papa kay puan pagkadalang ginaray ang pasyan sa kantidad kang pagkakan kada aldaw para maikonsider na food poor ang sarong tao. Aminado pa man ang PSA Chief na daima bastante ang 64 pesos para makamtan ang nutritional o dietary requirement kan tao sa sarong aldaw. Sa sarong pagdugong sa Senado, sinabi ni NEDA Chief Arsenio Balisacan na sa kung taon 2023, nakabase ang bulanan na food threshold para sa pamilyang may 5 miyembro sa kantidad na 9,580 euro pesos o 64 pesos kada persona sa kada aldaw. Sa press conference duman sa Quezon City, Kasugma, ipinaliwanag ni Papa na ang food threshold basado sa sample food bundles. Kabalo dyan ang pamahawan, panguntuhan, pamanggihan, asin man isnakan. Asin kaya magtaw ng basic nutritional needs basado sa pagbubusisi ka mga nutritionista. Huli ka ni, pag-aadalamang kan NEDA ang sinambit ng paghiling kan PSA. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga baretang datong ngunyan, nagrally sa tumangan mismo kan Department of Education ang nagkaperang pratukdo as independent personnel na miyembro kang Alliance of Concerned Teachers. Yan parhagado ng pagbasura sa matatag kurikulum na sumut dagdag pasanon sa sainda. Sigun sa mga teachers, ladong nadugangan ang saydang trabaho alagad dayman lumidangkaw ang saydang sweldo. Ginibo ka mga pratukdo ang saydang pagiro pagkatapos kan saydang klase. Ipinautob ang matatag kurikulum bilang parte kan pagpapangat sa sistema kang edukasyon digdi sa Pilipinas. Sinabat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam na nasa Pilipinas para man sa tulong aldaw na state visit. Alas 4:30 kasubang pagkapon ka magabot sa Palasyo Malacanang ang Singaporean leader kay baran ang Mrs. Karin na si First Lady Jane Yumiko Itugi. Asin ang sayang delegasyon. Tinawan arrival honors si Presidente Shanmugaratnam. Asin pagkatapos nagpirma ini sa guest book kan Malacanang. Asin sinundan kan sa ilang bilateral meeting na pintungod sa pagpusog mismo kang kolaborasyon kan duwang nasyon na lampas 5 dekada nang nag-iiksistir. Nakatalaan man diskutiron kan duwang leader ang iba pang isyo sa pagpapakusog sa bilateral asin multilateral relations sa pagkultaran kan Pilipinas asin man Singapore. Nagbaba na ang bilang kan mga nagtitios na Pilipinos kan nagdalikod na taon 2023. Inipasado sa listahan o datos kan Philippine Statistics Authority, naguros sa 10.9% ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino kan 2023, pag-alis sa 13.2% kan 2021. Katampan kan 109 sa kada 1,000 pamilya na maapod na mga tiyos sa isyu kan populasyon. Nagbaba man ang pagtiyo sa 15.5%, pag-alis sa 18.1% kan taon 2021. Sigun ka kay PSA Chief as in National Statistician Dennis Mapa, katampan ini kan 17.54 milyon. Ang bilang kan tirios na Pilipino kan taon 2023 na masababa sa 2.36 milyon na iristro kan 2021. Sa Metro Manila, yung magnaraan may pinakahalangkaw na poverty incidence nasa 1.8%, mentras tantong ang BARM may pinakahalangkaw na poverty incident na sumrekat sa 32.4%. Katakon gani, ang average poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro
Kan 2023 nasa 13,873 pesos kada bulan na masalangkaw nin 15.6% kumpara kan 2021. Nagbaba man ning 8.84 milyon ang bilang ka mga Pilipinong food for kadagtarikod na 2023. Oras yato ko niya matugang. Alas 5:28 na po ni pag-aaga. Sa iba pa ni Dallas ka mga bareta niya, itong bareta pa magrari sa lado nasyonal. Naka-endorsar na para aprobaran ka Senado ang tratado kasunduan ka Pilipinas asing Canada may koleksyon sa pagabalyo ni presohan ka mga Filipino asing Canadian na nasintensya o nakukulong sa duwang nasyon sa Senate Resolution number 1146 kung saan nakaparaman ang treaty katuyan kang pagabalyo ka mga sintensyadong preso na maibalyo sinda sa indang mga pamilya para mas maparikas ang rehabilitation. Sa tratado, nakaparaman na ang mga Pilipino na nakakulong sa Canada huli sa krimen, ibabalyo sa presohan digdi sa Pilipinas asin digdi sa nasyon tatapuson ang sa indang sentensya kang korte duman. Ang mga Canadian citizen man na nakakomited ng krimen asin nakakulong digdi sa Pilipinas, ibabalyo man sa kulungan sa Canada asin duman man nila tatapuson ang sentensyang ibinaba digdi sa Pilipinas. Gigibun sa ng pagabalyo kung ang criminal offense kang preso konsideradong krimen sa duwang nasyon asin ang Department of Justice asin ang Solicitor General kang Canada iyo ang mapautob kan sinambit ng tratado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pig-anunsar ka Monetary Board na binabaan nila ang target reverse repurchase rate kang Bangko Sentral ng Pilipinas ning 25 beses na puntos asin ginibong 6.25%. O sabi yung kani, ang mga gastos sa loans para sa mga bangko na bawasan. Ang mga interest rates man sa deposito asin mga pautang nakaigwaba ning adjustment 5.75% para man sa mga deposito asin 6.75% para man sa mga pautang. Sa ibong kang video paglangkaw kan nagtalikod na Hulyo, ang panggagabsa ng inflation piganauman mababa asin mamantinir sa laog din sa laog kan target range kang gobyerno na 2.4%. Positibo ang outlook huli sa estable na inflation expectation. Mientras tanto, mga concerns na may koneksyon sa inflation na hilingman sa downside para sa 2024 as in 2025, alagad may sadit na pagkakataon na lumangkaw sa 2026. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pagkaga. Paparagos po mga bareta sa Kakampi Network News at yan, oy Biyernes ngunyan. 16 na po kang bulan na Agosto taon 2024. Good morning sa mga nakantabay sa mong live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa mga nakantabay sa mong sa partido sa pahikan 99.3 KM Kakampi Partido. Asin man po sa mga nakantabay sa 91.9 BBS-FM Sandaga City. Sasaboy mga regular na mga parantabay sa FB Live. Thank you. Good morning. Kumusta na kamo? At yan, mabalik tulos kita para ihatod ang iba pa mga bareta. Digdi sa Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas lapas. Kakampi mo. Na si Geneva Lopez, asin sa yung Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen, mismong si Police Colonel Thomas Balmonte, Hepe kan Legal Division kan PNP CIDG. Nanginutan sa pagsusunod kang kaso laban sa 5 respondents na kinababilangan kan 2 dating pulis. Dumasumot sa mga sospek, iyo ang nagbaril sa mga biktima. Mientras tantong ang 2 pagriba, iyo man ang nag-apon kang bangkay. Sigun pa kay Balmonte, apora sa kasong modern, mahampang man sa kasong conspiracy, ang mga sospek matapos na mag-meeting muna, asin sumot planuhon ang pagadaan
sa mga biktima. Ito tama nagluwas sa investigasyon ka mga autoridad. Nasarong dating pulis ang posibleng utak sa krimen. Sinasabing may pagkaaram sa ampagadan o may koneksyon ang pagadan sa dagang isinangra kan dating pulis Ki Lopez. Alas 5:44 ang oras siya tungon yan at yan babalikan ta ang mga report magaling sa mga pagriban niya sa luwas. Pwedeng iluwas na kang International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga imbulto sa drug war killing na nakalis na administrasyon, sinabi ni retired Supreme Court Chief Justice Antonio Carpio. Madali nang matapos ang importanteng parte kang investigasyon kan ICC prosecutor manungod sa kontrobersyal na drug war. Siriman, dahil man ipinahayag ni Carpio ang source kan sayang informasyon. Aragan sinabi niya, naaraman niya na ang warrant of arrest na ipapalawas ding Sarabay. Mientras tanto, nagpaginumduman si Attorney Cristina Conte, saro sa legal counsel na binarepresentar sa pamilya kan drug war victims na baging balikay ang gabos sa pagpapalawas ng public announcement manungod sa ipapalawas na arrest warrant kan ICC. Mas maray subot na dahil na ipaaram kunyo rin ipapalawas ang arrest order para igwang element of surprise. Inot naman sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV, mailuluwas na ang arrest order laban sa mga suspek sa illegal na drug war campaign ngunya na taon. Sa si Trillanes, sa nagsaangat man ng reklamo sa ICC, ipigireklamo si dating Presidente Rodrigo Duterte asinang militar huliban sa crimes against humanity. Sa opisyal na dato, 6,000 na persona nagadan huli sa drug war. Anagan sinabi kan Human Rights Watchdogs na ang aktual na bilang kan nagadan lampas 20,000. Magkakaigwa ng adjustment sa disenyo kan dakulang reclamation projects na ginigibo sa parte kang Sofitel Hotel sa Pasay City matapos isugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iisog sa 470 metros ang proyekto tangani magkaigwa ng agyan nin tubig asin ay magkausa ng baha sa kada may uran o bagyo. Sinabi ni Philippine Reclamation Authority Chairman Attorney Alexander Lopez, gusto kang Presidente ng Pilipinas na magkaigwa nin mas haluwag na agyan ng tubig sa parte kang Sofitel ulit na natambakan na subot ang daga sa gilid kang hotel asin habo subot na makapagdara ng perwisyo o danyosa. Inakuman ang mga proponent ang kasuguan ng Presidente daw na magasto sa mga ini nin bilyon-bilyon pesos. Huli ka ni, sinabi kang opisyal na Viking Island Reclamation na ang nasa gilid kang Sofitel asin mabugtak na sana nin duwang tulay na makonektar sa reclamation project pagaling sa daga sa gilid kang Manila Bay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:47 ng pag-aga. Balita hali sa luwas, lalaki arestado dinuli sa illegal na droga dyan sa Iriga City. Aramon niya itong details kabaretang yan, hali kay Junel Cuba. Junel! Kan mga miyembros kan Philippine National Police ang sarong lalaki. Kakampi Network News. Network News. Juganas Lapas. Kakampi mo. Alas 5:49 oras siya itong dyan. Sa iba pa mga bareta haligo dyan sa lawas, 53 anyos na lalaki sa Banuan kan Bagay Camarines Sur, dinakop, ninuli sa nabulilyasong panghabon. Report na yan. Haliki Mike Gravito. Mike. Nabulilyaso na makukulong pa ang nasarong 53 anyos na mister duman sa Banuan kan Ragay Camarines Sur matapos na ini ang dakupon kan mga autoridad sa paagi kan ipigpaluwas na warrant of arrest kan husgado sa report gikan sa Ragay Municipal Police Station pasado alas 3:45 nin hapon kasudma duman sa Zona 3 Barangay Baya, Ragay Camarines Sur kan ramalan kan mga kabuhan kan Ragay Municipal Police Station ang persona kan pinag-apod na si Ray, 53 anyos, residente. Naputol ka, Mike. Babalikan tang report na ni Mike Gravito Arachan. Alas 5:50.
Iba pa mareta sa Senado Nasyonal, piglinaw kan Department of Health na bayo pandagdag na kaso ni monkeypox sa Pilipinas ngayon na taon. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, mantrido sa siyam ang bilang kan kaso kan monkeypox sa nasyon. Ang huring mga kaso kan monkeypox na susog durante kan Disyembre taon 2023, piglinaw pa man ni Domingo. Tapos na siyam na tinamaan sa nasyon, haloy nang fully recovered. Mayo man sumot dagdag na proseso sa Bureau of Quarantine apor sa dagdag na hapot asin pagdumdum sa mga biyahero na naghali asin pasirigon sa Africa. Pagdumdum pa man ni Domingo na ibabalyo ang monkeypox virus sa pagiban kang close physical contact asin may incubation period na ini sa good 21 dias. O sa mga for-peace, sige haralat timbayaya o pa. Nailog na kan Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang benepisyo ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kakabalik lang sa nasabit ng programa. Huli kini, pwede nang makuha ka mga reinstalled members ang retroactive payment o benefits sa kanya-kanya mga account. Sinabi ni For-Peace National Program Manager si Director Jima Gabuya na ang maresibi na retroactive payments iyo ang kabinugan na kantidad para sa 10 bulan na education grants na daini na naresibi sa taon 2023. Mientras tanto, ang delayed health grants as in rice subsidies kan mga reinstalled o reinstated beneficiaries edot naman na itao sa sainda sagud kan June 2024. Katakot gani, abuton ning lampas sa 650,000 na for-peace household ang magresibi kan sa indang 10-month delayed benefits. Sa ibong talado, ang panibagong batch ka mga reinstated for-peace beneficiaries maresibiman nin mga grants sa maabot na Agosto 17 o sa aga, ini kumpesto kang kalkuladong 120,000 na households. Maray pa mga for-peace naman, sige sila ang saralod. Mientras tanto, magkakaikwanan ni bastante panahon ang Senado sa suspensyon na plansaon ang diringkilan o ang problema sa Public Utility Vehicle Modernization Program, kabali na ang pagpapakaray, adjustment asin ang komplikadong konsolidasyon kan driver asin operator. Ini ang sabi ni Senate President Francis G. Escudero. Sinabi ni Escudero, matapos makipag-meeting sa kinukonsideran na Magnificent 7 na minarepresentar sa 83% kan transport sector na pabor sa PUBMP, tanganing hinandugon na sa ilang inagrangay asin suwestyon sa programa. Siniguro man ni Escudero na sayang titipunan man aratan ng 17% binakontra sa programa. Kabali sa problema ang kinakampang kan transport sector, ang road plan na daipa na isubitir, sabi ni Escudero. Dagdag pa kan senador sa presente, pinag-aadalan na kan mga ahensyas kang gobyerno ang financing halis sa gobyerno asin private banks tanganing baging abot kaya ang bulana na bayad sa modernized jeepneys. Abuton sa 22 na senador ang nagpirma enot sa resolusyon na nangangapuda ng suspensyon sa PUBMP. Tanganing plansaon ang problema na inaagrangay kan transport groups. Enot naman ay pinahayag ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega sa pagkatapos kang Abril 30 deadline, kaya lampas 83% kang PUB operators ang nagsaro ng puwersa sa sarong kooperatiba o kundaiman korporasyon. Inaalok ni DILG Secretary Binhor Abalos ang gabos na lokal na gobyerno sa enterong Pilipinas na magbugtak ng local 911 call center bilang preparasyon sa bantakang La Nina sa masunod na mga bulan. Sigun kay Abalos, naglansar ang DILG ng Emergency Response System gamit ang modernong teknolohiya halis sa US 911 system tangan maparikas ang pagresponde sa mga emergency sa nasyon. Sigun saya, ngunyan paabuton ang La Nina kay Puan, preparado ang gabos na lokal na gobyerno tanganing tulos na maayudahan ang sa mga konstituentes. Alagad, tinawan doon ni Abalos na para maging epektibo ang 911 system, dapat magtabang ang kada syudad sa mag-set up kan saliri kaning local emergency call center arog kan decentralized system duman sa Estados Unidos. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungudan,
Nagbaba alagad mantinidong nasa very good satisfaction rating ang Senado, siriman ang good rating kan Kamara asin kang Korte Suprema. Sigun sa 2024 second quarter survey kan Social World Station, 66% ka mga Filipino kontento sa pagtatrabaho ka mga senador, mientras tanto 16% nagsabing dahil sindak kontento. Ang Kamara may 60% satisfaction rating asin 18% ang kontra. Asin 59% ang satisfaction rating kang Korte Suprema asin 18% ang iba ang pigtutubudan. Alas 5:56 oras yata ko niyan o 4 minutos na magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ipinahayag ni Finance Secretary Rap Recto na dahil ginamit ang pundo kang PhilHealth para bayadan ang mga bakuna sin allowance ng mga health workers sa panahon kang COVID-19 pandemic. Nagparwas si Recto ng pahayag matapos liwat siyang kwestiyon sa ginibong Development Budget Coordination Committee briefing sa Senado manungkol sa Memorandum Circular na ipinaluwas ng Department of Finance kung saan ipigsusugo sa PhilHealth na ibalik ang 89 billion pesos na idle funds sa National Treasury. Erot ka rin sinabi ng sekretaryo na unlocking exist fund balances ang bakuman impact kan mga nagpartisipar na korporasyon. Nakaris ng masunod ang General Appropriations Act of 2024. Sinabi niya na nag-asenso ang ganansya o nagdakula ang ingreso ng PhilHealth. Actualmente 4 billion pesos kan 2019, 30 billion pesos kan 2020, 48 billion kan 2021, asin 79 billion pesos kan 2022. Sa pagkatapos kan 2024, sinabi ni Recto na ang PhilHealth magkakaiguan ng net income na 61 billion pesos. Sa pagiging pusog sa paglangkaw kan ingreso kan PhilHealth, sinabi man ni Senador Grace Poe, Finance Committee Head, ng PhilHealth dapat iyon magpasan kan mga tanang babayadan kan gobyerno sa mga health workers sa panahon kang COVID-19. Tinawan 10 aldaw kang Korte Suprema kang Pilipinas ang House of Representatives para magkomento sa petisyon na sinangat kan sarong grupo tangaling pugulan ang pagabalyo kang 89.9 billion pesos na unused funds kang PhilHealth pasiring sa National Treasury. Ilangat kang grupong pinapanginutan ni Senador Coco Pimentel. Kay parang si dating Finance Undersecretary Shelo Magno, asin iba pang iba pa ang DOF Circular number 003 series of 2024 na iyon nagtalaan kang pagabalyo kang pundo para masustiniran ang unprogrammed operations kang gobyerno. Bigkusyon man ang probisyon sa ilalim kan 2024 General Appropriations Act. Pero tama sinabi ni Magno na sa sarong press conference na por sa unconstitutional ang pagkabalyong ini dahil ini bakuning makaustisya hulit na maapiktaran ang milyon-milyon na benepisyaryo kang PhilHealth. Siguro saya, imbes na ibalyo para sa unprogrammed operations, dapat itagama na sana ini sa pagpapakaray kang benepisyong maresibi kang publiko sa irarom kang PhilHealth. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Abuton mga tugang sa 14 bagyo ang mamatian sa Pilipinas sa Disyembre ngayon na taon. Uli ka rin sinabi ni Joey Figuracion kang Climate Monitoring and Protection kang Pag-asa. Dapat maging preparado asin magligay ang manwaan urog na sa Metro Manila uliman sa darang uran sa panahon kang La Nina na mas doble ang dakol kesa sa ordinaryong uran. Sigun saya, sa Oktubre sa Disyembre, mamatian ang mas dakol na bagyo hulita ordinaryong nagalaog ang magpun sa duwa sa tulong bagyo sa sinampit ng mga bulan. Piglino pa man figurasyon na mas matindi ang mamatian na pag-uran sa ngunyan darakang epekto kang habagan. Dagdag niya pa, iba-iba ang minamating epekto kang bagyo depende sa lokasyon. Mas parati supot na kamati ng uran ang mga lugar na harani sa kabukidan arog kang probinsya kang Bulacan. Unya na simana, bayo pang namumonitor na bagyo o bagong routing panahon ang Pag-asa. Kakabuni
Network News. Network News. Oras ko mga tugan. Eksakto alas 6 ng pag-aaga. Mapanako sa mga bareta sa Kakamping Network News at yan, ang tabianan po ang mga baretang hali sa mga Kakamping Radyo dyan sa Rinconada sa paikan DWEB FM Kamsur. Mga baretang tinipon man kan KM Kakampi sa partido asin mga baretang ipapaabot man kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sinupunan ang tabianan on-air online sa mga Kakamping Radyo asin man sa FB Live. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sa mga pareta si Benny Dicena. Benny. FM Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Mabalos yun. Sa detalyas kan mga barata. Halidig sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo ba? Duwang gayong okasyon. Ang katuyuhan kinumapangandamanan. Ang salud kansan mga konstituentes digdi sa banuan na nabuha. Ang nakatala nagibon sa magkasway na Aldao. Ini ang pinag-confirmar ni Mayor Fer Simbulan. Kan lokal gobyerno kan banuan na nabakonsayin. Ang saro sinda mismo ang nagpadrino, mientras sa Ansaro, katuwang nindaan lokal na gobyerno kang probinsya ng Camarines Sur. Sa liderato ni Governor Luigi Villaferte, sigun kay Mayor Simbulan, sa maabot na aldaw na Domingo, fecha 18 kang presenteng bulan, magkakaigbunin medical optical mission, nagigibon sa Municipal Gymnasium, pun alas 8 ng paggaga, hasta alas 5 ng paghapon. Sigun sa alkalde, ang bulan na Agosto, konsideradong site-saving month, kung saan si Kagawad Manuel Oxiano Luzon, nasarong ophthalmologist ang nagdulog sa saya para sa optical mission, kung saan kinuha ni Mayor Simbulan ang oportunidad na sabayan lugod ng sarong medical mission. Sigun kay Mayor Simbulan, sa medical optical mission, ayaw na libreng medical check-up, eye examination, asin ang pagtaon ng mga medisina sa mga maprobinsar na mga konstituentes. Katuwang digdi ang tulong gayong Dr. Kanbanwaan na iyon mangingino sa pag-asikaso kan mga maaprobinsar sa medical mission. Mientras tanto, sa lado man nagagawad Manol, ipinahig kani na sa optical mission maabot ang nabuenyong ophthalmologist na si Dr. Mark Lenus Padua Meneses, asin ang mga members kan IPAO o ang Integrated Philippine Association of Ophthalmologists Incorporated Camarines Sur Chapter, na pinapanginutan kansa ng presidente na si Dr. Bridget Rosary na maasikaso man kan mga pasyente sa mata. Mientras tanto, ipinahayag ni Mayor Simbulan na sa petsa 27, nakatalan man nagibuhon ang sunong medical caravan sa tabang kan Kapitolyo Provincial kung saan ang gabos na ekipahe sa salud kan lokal na gobyerno ng probinsya ng Camarines Sur, siguradong yaon sa inapod na medical dental optical mission nagigibon manigraray sa Municipal Gymnasium kan Banwaan na Nabwa. Magkaiban is medical optical mission sa Banwaan na Nabwa. Nagigibon sa August 18 na taon. Mapon po yan, alas 8 ng aga, matatapos yan hanggang alas 5, kukulit pa pang mga nagpapakot. May tama pa yan, Papa Benny, itong sa Harapan Medical Mission ng Kapitolyo Provincial. Yun. Nagigpunman sa August 27 sa Banwaan na Nabwa. So, in cooperation with the local government, ang gabos na ekipahe, medical equipment, kan Kapitolyo, mga doktor, mga nurses, etc. Karoon na po yan, medical, optical, and dental mission. Magigibon, petsa 27, kung yan man bulan, na Agosto. Ako na po yan nagigibon sa Agosto. Parte ng mga naging paig ni Mayor Fer Simbulan kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Baaw. Aunep na buwan. DWEB-FM Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Mientras tanto, naunambitan tan Banwaan na Naba, nakatalaan na magkakakuha ng subsidy sa mga estudyante kan Baaw Community College na kung saan magkakagunin payout, nagigibon sa Agosto 30, 2024, alas 8 ng paggaga, iniel daw na Biyernes sa Baaw Community College. Ini ang impormasyong ipinabot mismo ni Mayor Jeff Biseño kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Baaw. Sigun kay Mayor Biseño, padagos ang esfuerzos kan sa iyang administrasyon sa pagtabang sa mga estudyante para mga ni mataawanin maray na futuro kay bana na ang sanan mga pamilya. Alagad igong dapat na rekisitos na sunodon ang mga recipientes ka nasabi ng payout. Dapat ang mga ini
bona fide resident kan Banwa Nabao, igwan ng certificate of enrollment para sa first semester kan school year 2024. Asin, dapat igwan ng certificate of attendance para man sa Zumba laban sa Droga 2024. Tinawang doon pa nga dalgal din na mas kinganin siya sibot-sibot ko yan sa mga aktibidades sa Kamoy-an Festival. Day niya piglilingawan ang sa mga obligasyon sa gabos sa sektor konsesyonal sa Banwa Nabao, partikularmente ang sa indang mga estudyante. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi mo Network News. Lantabi yun ng mga bareta, halinig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Salamat, Benny, ka mga bareta halid dyan sa DWEB-FM Kamsur. Pagali sa Rinconada, aramon ta sunod. Ang mga bareta magalid dyan sa Partido Area, pagiban kang KM Kakampi Partido. Partido kay Baran Tuban si Frank Sotero. Partido kay Baran Tuban si Frank Sotero. KM Partido, Kakampi mo Network News. KM Partido, Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June. Kakampi mo Network News. Mabalot sa kakamping June. Mabalot sa kakamping June. Teka muna, Partido, pakiayos ka sa inong linya, ano? Kung nagkantabay dyan sa technical kang Partido, anong maray nagibong kaniban? I-mute ninda dapat. Pakimute ang signal haligi sa Naga, ano? Para dahil mag-duro-duroble. Pakimute ang signal haligi sa Naga, ano? Para dahil Kaya barato naman si Junel Cuba, BBS, go ahead. Mga tugang antubayanan, mga bareta. Basta Bareta, sigurado. Tabi kakamping June, uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa tuyong barata sa lado lokal, nagpapadagos ang paglinig kan mga drainage sa kanal sa lugar kanda Barangay Triangulo, Naga City. Inihuli man tagrabi na andal na kaparamada sa saindang mga drainage daraka na mga basura na ipinagatatapo ka sa naman kan mga residente sa nasambit ng lugar kung kaya binabahaan na sa indang barangay kabali na sa pinagmamantiner nindang perming malinig iyo ang floodgate na yaon man sa may atubangan kan departamento kan edukasyon digdi sa laog kan syudad kan Naga alagad ninulita ang Triangulo lugar na permi man na pinagbabaha kaya digdi mas maray na pinagigibukan na mga residentes iyo na mag-antisipar na sana sa anuman na pwedeng mangyari urog na ang paglangkaw kan tubig sa nasambit ng barangay uyan parte kan mga pahayag ni Barangay Kagawad Ricardo kanda Barangay kan Triangulo, Naga City. Actually po, dahil siguro ang dalnak po nagbababaw na, nagibo naman po, if I could remember, ang barangay through the effort of the punong barangay pagplaging, tigparilinigan si mga drainages para at least through the environment na pinanginutan nga ni muna ni Kagawad Dam, naglinig man. Kaya lang to say na talagang ang Triangulo is talagang barahaon. Iyo po. Kaya the best way that we can do na lang is to anticipate any untoward incident na mag-abot, lalo na po ang tubig. Kaya from time to time, nagpapalinig, lalo na po, maski po nga ni ako, nag-aandam ako na permig dapat malinig ang floodgate. Kayo po yan si pigpupunan kang paglaog, as in pagluwas kang tubig. Pag iyan po napano ning basura, nakaklag po, then nakakaluwas ang tubig. Kaya iyan po ang inaanumi na perming malinig. Mientras tanto, pinagkumpirmar man ni Consiala Ricardo na dakulan na mga drainage sa Barangay kan Triangulo anda dain nagasiserbingo niya anda dain na napapakinabangan da ulit ay ni ana tinarambunan na kan mga nagbugtak nin mga edipisyo kan mga negosyante na igwanin na negosyo sa nasambit ng lugar maging sikali sa lugar sa may parte kan diversyon da tinahuban man da kan win-win da company kaya nagibunin na petisyon da si mga residentes kung tano natambunan na anasambit ng creek na iyukuta na ang luwasan ng tubig gikan sa parte kan Triangulo. Uya si Consiala Ricardo.
Opo, oo. Ginadan yan. Dakol po digding mga creek na giniribong pigtarambun. Kaya day na siya passable. Pero siguro may kinaunan man yung authority na matahuban. Kaya natahuban yan. Sa mga official man, day nagirong. Kaya po nga nining creek na tinahubang kang win-win. Bako po akong kagawad kay ito. Ano na palibasa de ako nagpaparamang no. Nya ako nailing ko, may nagko-construct na, tinatahuban na, sinisemento na. Akad ko kasi mga tao na maggibo ning pagkakasararo. Na test iyan, tahuban yan. Si kagawad ay kardo kan barangay kan na triangulo. Ana pagtaob kan mga krika o kana mga kali asin man drainage kana mga negosyante dyan sa barangay triangulo tinugutan kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ponontan din niya mag-alik kay Buyet Paderes. Buyet. Posibleng literal ang pag-ako ng mga seasonal vendors para sa Peña Francia Festival 2024 sa Naga huli sa ilaasahan magabat na buros kang trapiko. Sigon kay Ramon Florendo, Market Enterprise and Promotion Office Head, Igwang Area ang Grupo Tasin Saradit na dating pigpupustuhan kan mga seasonal vendors sa mga gilid o kanto-kan tilampo na liwat nilang gihilingon at magkipag-koordinar sa mga barangay opisyal o mula sa barangay Santa Cruz, Dinaga, San Francisco, Igualdad, Lerma, Triangle. Vendors sa mga nagkaraging mga lululan o nasa posisyon as in parada, idinagdag pa kayo ni ang 250 pesos ang kada square meter sa pwesto na kaipuan ka special permit halis sa LGU Naga asin barangay business clearance. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Karnibal sa Naga babantayan kan pulis, sugal ipagbabawal. Boss o kay Isminda sa detalye. Tayan subot ka Naga City PNP ang mga karnabal digdi sa siyudad ni Naga asin nagkapapawal na man na formalin sugal alagad sigon sa PNP sangunyan supuot bayo pasindanin na namumonitor asin hahagadon panida sa LGU Naga kung ano mananggad na naaproban sa sanggunian na panlunsod kan siyudad ni Naga na pinagatukutan na ibugtaka sa mga karnabal igdi sa siyudad ni Naga na kung saan sinasabing karnabal luway-luway ng nagbibilog igdi sa siyudad ni Naga na inot na napagatanan permit na sabang sa barangay Sabang, Sirigman, igdi sa barangay San Francisco, nasambitan ng karnabal nababantayan supuot na alagad sa ngunyan mayo paning nahihiling na pagbalgar nasambitan ng mga karnabal. CIDM will present with regards to the alleged na basugalan sa loob ng karnabal. So, same thing, pag illegal, we will not tolerate any illegal activities. Ka naging pahayag ni kana Deputy City Director kana Naga City PNP Salvador Otañez sa pagkikipag-ulay kana PBS News. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, paluwasa na pahayag kanda Departamento kan Edukasyon sa partibismo kanda
Siyudad Naga ang mapadapit manda sa gulayan sa Paaralan Integrated School Nutrition Mood. Gikan man yan sa parte kan Departamento kan Edukasyon sa laog kan na Siyudad Naga sa Paagiman kan City School Division Office. Nakon sa ina ang DepEd Naga ay guwaning koordinasyon sa parte mismo kan Departamento kan Agrikultura bilang sarong stakeholder na nagduduhol subuot kada Departamento kan Agrikultura nin mga garden tools, seedlings, garden soil asin man ada magayon na suporta gikan man sa parte mismo kada opisina kana Departamento kan Agrikultura sa pagkakaigwa kan pinagaapod na training asin seminar sa mga paratukdo manungod man sa pagkakaigwa kan pinagaapod na gulayan sa eskwelahan o paaralan tinauan doon ni Hazel Rose and nasambit na nga proyekto kan Departamento kan Edukasyon digdi sa laog kan na Siyudad Naga iyo ang mapadapit manda sa pagkakaigwapa kan pinagaapod na food basket para sa school-based feeding program asin digdi na pagkukuanan ban nindanin pondo para manda sa pangangaipo kan mga feeding room afera kayanda sigun kisumpay mailing ang impact kan school-based feeding program sa timbang kan mga aking mga estudyante digdi sa laog kan Siyudad Naga na itinutulod kan Departamento kan Agrikultura asin man kan Department of Education pinaglinaw kanina Mayo subot nin suporta digdi anda Siyudad Naga kundi ini pagtatarabangan sa inisyatibo kan Departamento kan Agrikultura asin man kan City School Division Office igwaman subot na inaapod na sustainability asin na functional ana mga gulayan sa eskwelahan sa mga public elementary asin secondary school sa laog kan Naga kun mayo na subuot ni mapagtatanuan nin daga igwaman ana mga ininin urban gardening kasumpay kani pinag-iing kaminar kana sambit ng Departamento kan Edukasyon sa Naga na magtanom ninda sampulong mga klase nin tinanom para man subuot sa parte ka na pagkakaigwanin na bulong sa laog mismo ka na school clinic asin man indigenous vegetable. Iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata sa lado lokal 11.7 milyones pesos na pundo tinagama para sa repair kan Naga City Public Market. Daryl Banyas sa detalye. Parte kan preparasyon kan Market Enterprise and Promotions Office para man sa mga kasilibutan sa bulan na Setyembre nagkaigwanin patrabaho sa porsyon kan Naga City People's Mall kan bulan na Hulyo partikular sa mga poste o mga darakulang harigi sa ground floor kan merkado publiko tangarig na mas urog na masyerto ang seguridad kan edipisyo katakod kan piga-antisiparan na pagruso kan katawuhan o dagmang na mga parasaod sa masunod na bulan. Sigon ki Engineer Alex Canning kan City Engineer's Office, ang pondo kan sinabit ng patrabaho nag-abot sa 23 milyones pesos. Alagad sa presente, igwang 11.7 milyon pesos na budget ang nakaprograma naman para sa masunod na jornada kan magiging patrabaho sa repair kan merkado publiko kan Siyudad ni Naga. Sigo konsiderar man ang propestong modernisasyon kan Naga City People's Mall hinuli sa dekada na kan imuk na ini asin padagos man na piki-question ang seguridad kan sinabit ng edipisyo. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Iyan tabi Kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Junal Cuba, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. KM Partido, Kakampi mo Network News. Mabalot sa Kakamping June o yung mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Apig serto ni Madam Lubila Aguarin opisyal na parapayag ka na Departamento kan Agrikultura o de Bicol napapaimbestigaran kan sa ngayon sa dapit sa nai-report na mga kaso ng African Swine Fever o ESF sa nagkapirang nga barangay sa Banuan kan Sangay, Camarines Sur. Sa entrevista kay Guarin Kasudma,
Sinabi kay Nina Sagod na kasudmang pagod tumayo pang nai-report sa Dave Bicol. Ang lokal na gobyerno kan sa ngay Camarines dapit sa sinambit na nakakaulakit na helang sa urig. Nananutara na ang pagkagaradan kan mga tama na urig sa mga barangay kang Mabka, San Roque, San Antonio, Nato, Buracan na sinibapan mga barangay sa Sangay, Camarines Sur. Sinabi pa kan parapayag kan Dave Bicol na obligasyon kan LGU Sangay ang pagpadaraning organo kaya man na blood sample gikan sa nagada na urig sa opisina regional kan Departamento kan Agrikultura para madeterminanan kung mananggad ang kausakan pagagaradan kan mga tama na urig sa banuan kan Sangay, Camarines Sur ninhuli sa nakakaulakit na helang na African Swine Fever. Kuyan mga pahayag na yan ni Guarin na African Swine Fever. Regional Budget Pansin ng DA Bicol. Wala pa po kaming nare-receive na report mula po sa local government unit of Sangay. Sila po kasi dapat yung LGU ang magdadala po ng sample sa amin. Pwede po yung blood sample or yung organ ng mga namatay na baboy para po ma-test. Kasi ang testing po pag nasa DA Regional Office po sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Opo. So, and yan po kasi nasa po yan ng LGU, responsibility ng LGU. And then, dapat po yung IMAW or municipal vet ay mag-submit po sa amin ng sample. Para masiguro po kung ano talaga po yung kinamatay yung mga baboy. And kung ASF po ay po yan, dapat may implement na yung mga biosecurity measures, yung mga protocol po na hindi na pwede sila maglabas ng mga baboy papunta sa ibang mga munisipyo. Parte lang kan mga naging kapayagan ni Lubila Guarin. Mientras tanto, pinagkakompirman pa kan para payagan Dave Bicol na nagkapira naman ng mga barangay sa Banuan kan Bao. Asin sa Banuan kan Pili, Camarines Sur ang infected o kaya apektado naman kan sinambit ng nakakaulakit na helang sa urig. KM Partido, kakampi mo na Network News. Mientras tanto sa iba pa na barata wanted na person sa Banuan Intigaon, Camarines Sur, nadakop kan mga otoridad sa Rukrok na barangay duman sa Banuan kan na Puraca, Pampanga. Detalyas kan barata Nilo Oriana. Sasarong Hagayo asin Rukrok na barangay sa Banuan kan Puraca, Pampanga. Naramalan kan mga otoridad sa Banuan Intigaon, Camarines Sur ang nakalistang most wanted person na may kasong pangdalugot sa nakaaging aldaw ang pinagsarok pwersa ng Ticon Municipal Police Station sa Panginot si Police Captain Dave Gutierrez, Deputy Police kan PNP Tigaon at Pinman Purak Municipal Police Station na bigya dumanan sa Suna 6 ng Barangay San Jose, Purak, Pampanga. Tangani na iserbi na bitbit kamandamiento direktor sa 20 anyos na lalaki na may live-in partner at Pinman nagtatrabaho sa gibuhan ng halugak sa pinabitang lugar. Sigun si Police Captain Dave Gutierrez sa intervista kang kakampi news kasubang pagkaga. Subot ang sinabit ng akusado ang may kasong panlulugos na may o na may integral komunidad na piyansa ang usgado sinman na o para sa temporary libertad at hindi subot ang haloy na nagtatago sa sinabit ng lugar. Siguligdi, dahil naman na nakapalag pa ang sinabit ng suspitado kana sa indang ilasag ang sinabit ng warrant of arrest sa sindagos ang arestaron. Ipigpara man sa akusado ang sayang pagkakatala sinman ang sayang direksos konstitusyonal. Tangunyan, unang bita ng abusado ang pinagdadara naman kay mga otoridad sa saindang hipatura para man sa magkakanigong disposisyon. Yan at santo sigun pa kay Captain Ulieres ang saindang operasyon pagtimang kan saindang panagos na pinapusog na kampanya kontra kriminalidad, particularmente ang Operation 100 Charlie. Dagdag na barata sa lado lokal para sa kakampi Network News at umang si Nino Oriana, Marenaga. KM Partido, kakampi mo na Network News. Mientras tanto sa iba pa na barata, timuan na San Jose Tima Maymay asin na personalize ka na Provincial Health Office sa panagos ang ginigibong pagbibisita sa mga barangay sa Banuan ka na San Jose, Camarines Sur. Tadza Prado sa Italias kan barata. Nagpapadagos-dagos ang ganyan ang ginigibong pagbibisita ka na grupo kan Team 1 San Jose, Team Maymay asin na personalize ka na Provincial Health Office sa barangay kan Banuan in San Jose, Camarines Sur. Initangani nga magtaon na maintenance na bulong, vitamina, gatas sa senior citizens,
baga sa solo parent asin sa mga person with disability o PWDs. Sigon kidating bukal may pakamara, nakakataba nin puso na mahiling kung gurano ka-importante sa mga kaimanwa. Ang tinataong ayuda sa saindan na dahil pinaglaom na daradara kan sa indang grupo. Sigun pa kidating bukal may pakamara, ini nangyari nin huli sa pagkamot ka na pamilya Villaperte sa pamamayo ni Governor Luigi Villaperte asin na Congressman Elroy Villaperte kay barang si Vice Governor Sal Fortuno Jr. na obserbaran na ang team Juan San Jose Reina Orsian padagos na ginigibong pagbisita sa mga barangay para darahon sa saindaan na magayon na programa ka na Kapitolyo Provincial sa Salud asin pang sumpaya buhay. Sigun pa ki bukal may minsan nga ni papagal matanglay sa bitis makapala na kung sobran ini ta alagad ko sa nasindaan inulita magayon sa pagmati na makatabang sa idang kapwa. Nawawala subutan sa idang kapagalan kung sa indaan ng nahiling na naghahalat at sinatangirit. Nagpapasalamat ang mga kaimanwa. Minatauman na malipot na tubig para maibisan ang init kang panahon. Asin sa indang mga lawas kaya ini pinagpasalamatan man kan sa indang grupo. Dakula man ang pasalamat di dating bukal may pakamara si Governor Luigi Villaperte asin Congressman Elroy Villaperte dinulita dahil pinapabayaan sa iyang mga kaimanwa na matabangan asin makapag-aprobiksar kan mga pagagayon na programa kan Kapitolyo Provincial. Kaya man pinasalamatan mga leaders kan Team Juan San Jose sa Barangay Santa Cruz asin Barangay Del Carmen Lao na kipunong Barangay Edmundo Munding Rivero asin sa iyang pamilya. Siring man sa V Facilitators. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Mo Network News, Dads Prado, Kakampi Mo. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gigandigdi sa KM Kakampi Partido, ang sedong para barata, Rene Orillosa, Mabalos, Marinaga. Thank you sa KM Kakampi Partido kay baran si Rene Orillosa and pagkapagriba. So malinaw na. Nakuha na si problema kan si signal kan partido. Ban, next time pakisave na lang yan. Oras ko yan! Alas 6:35 din pagkaga. Babreak lang kami madali. Babalik tulos para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News ko yung pong Biyernes. Diyan lang kamo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Magandang araw mga kaibigan. Kakampi Network News. Network News. Tubalas Lapas. Kakampi Mo. Asin Barrio Silveran, ang haluin ng problema sa kakulangan ng mga textbooks para sa mga estudyante kang pampublikong eskwelahan. Katuyang pagani, lalo mapakusog ang pag-angat sa edukasyon kan Department of Education asin man kan National Book Development Board na sabay ma-formulate asin ma-implementar ni National Book and Learning Resources Plan sa rarom kan proposed House Bill 10734 ni Yamsuan. Isinangat ni Yamsuan ang bill matapos kang Second Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 kunsain na diskubre na dekada na ang problema sa pag-aaral ng mga estudyante sa elementary asin high school sa bakong kumpletong textbooks o kunday man mayo totalmente. Katakot gani, sinabi ni Yamsuan na ang sayang propostong day, iyo ang kasimbagan sa haluin ng problema ka mga eskwela sa pampublikong eskwelahan na nalidipisilan sa pag-adal. Ninulit na mayong magamit ng mga textbooks. Idinakulang kawaran sa abilidad ka mga estudyante na makanood din tultol urog na sa mga subject na math, science, asin reading kung saan nahilingan ni maluyang test scores ang mga estudyanteng Pilipino. Apora kayan sa 2022 findings kang Program for International Student Assessment o PISA. Nagpapahiling na ang mga estudyanteng Pilipino kabali sa mga maluluya sa subject na math, reading, asin science, asin na nabibilang sa mga estudyante halos sa 81 nasyon na naging parte kan pangkinaban na pag-aadal. Sa rupang pag-aadal kang Southeast Asian Primary Learning Metrics na diskubring nagsusurublian ang mga estudyante sa paggamit ng textbooks. Huli kani, tinawan doon ni Yamsuan na apisar na igwampundo sa pagbakal ng textbooks, solamente 27 klases na na-procure kan Department of Education para sa grade 1 sa grade 10 pon kan 2012 kang introducer ang K-12 curriculum solamente
para sana sa grade 5 sa good grade 6 ang pinakal na textbooks. Igtutulod man kan sarong grupo ni mga kongresista halis sa Camarines Sur na pinapakinutan ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District ng Camarines Sur ang pagpapakusog sa Food and Drug Administration taganing labanan. Ang paggibo sa pagbabakal ng mga peke o mga substandard na mga bulong kamali ang mga ipinapabakal online. Kasabay kang pagpapakusog kang FDA, gusto man ka mga kongresista na magsangat ng House Bill na nagsangat ng House Bill number 3984 yan para pagabaton ang ipapato na kastigo sa mga nagigibo at nagpapabakal ng mga counterfeit na pharmaceutical products. Sirarom kang House Bill 3884, ibubugtak ang sarong Pharmacovigilance Unit sa laog kang Center for Drug Regulations and Research layo ang madeterminar kan mga peking bulong. Ilalatag pa man kang House Bill 3984 ang pagkakagawa ng sarong Consumer Advocacy and Education Program katabang ang pribadong sektor taganing maipawarak ang mga informasyon may koneksyon kang peligrosong dara ka mga peking bulong. Ang Food and Drug Regulation Office kang FDA tatawan man ning puder na mag-imbentaryo asin bagaton ang pagbabakal ka mga pinuludahan ng mga peking bulong asin magkuha ng mga sample para sa pagkukonsil nin pag-aadal. Kinukonsider man na economic sabotage ang pagbalga kung ang kantidad kang peking bulong 1 milyon pesos o lampas pa. Basado sa pagkalkula kang FDA, ang kastigo sa mga imbulto habang buhay na pagkakapreso asin 5 milyones pesos sa good 10 milyones pesos ang multa. Para man sa mga kaso na day laog sa sukulan kang economic sabotage, ang multa 100,000 pesos sa good 5 milyon pesos asin pagkakapreso na day mababa sa 6 na bulan sa good 15 taon. Habang buhay man na pagkakakulong asin multang kabangang milyon pesos sa good 5 milyon pesos ang kastigo kung ang peking bulong ang mapatunayan kausa kang pagkagadan kan sarong individual. Ang katuwang ni Congressman Elry Villaferte sa nagpadrino kan sinabit ng proposal ni duman sa Kamara yusinda Congressman Biggs Villaferte kang Ringgonada, Congressman Anthony Huribata kan 1st District asin man si Congressman Brian Raymond Yamsuan kan Bicol Saro Party List. Paleta sa ruwas kang Pilipinas ngunyan, gadan ang duwang piloto. Kan magbanggaan ang duwang fighter jets kang duman sa Eastern France. Sarong co-pilot man ang nag-eject asin nakasalbar. Ang aksidente kinakasabitan kan duwang Rafale jets nangyari sa probinsya kang Beauty et Musil. Sulno pa na syudad kang Strasbourg, susog sa Defense Minister na si Sebastian Licomo. Ang nakasalbar na piloto, binubulo na sa ospital. Ipinahay kang French Air and Space Force na ang duwang eroplano nagbanggaan mientras pabalik gikan sa sarong supply mission sa Germany. Nagpabot naman ng kansa ng pagkinumamay sinda French President Emmanuel Macron asin Minister Sebastian Licomo sa mga pamilya kan mga binawian na buhay. Matapos sa matrayumpong kampanya kan Team Philippines sa nakalis na 2024 Olympic Games, pipiriton man na maduplika ini kang anom na atleta para sa Paralympic Games. Tatargiton kang pinakaenot na ang pinakaenot na Paralympic gold medal kang Pilipinas. Ninda swimmers Ernie Gawilan, asin Angel Utom, wheelchair racer Gerald Mangliwan, javelin thrower Sandy Asusano, asin taekwondo Alin Garapin. Nakatalaan ang 2024 Paris Paralympic Games sa Agosto 28 sundong Setyembre 8. Dahil panagagana ang Pilipinas ng gold medal sa pagsalang sa nasambit ng quadrennial event para sa mga atleta na may kadiinan pun pagka 1988 durante kang sa edisyong kani sa Seoul duman sa Korea. Ini ang Kakampi Network News. Mga tugang iara po mga maretang sunod natin biyaran sa Kakampi Network News. Gunyang pong Biyernes,
16 ka Agosto taon 2024. Araw kan dati mga baretang nantabayaran sarabay sa mga kakamping radyo. Nantabayaran kita sa DWEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Nakatabang na naman si Beren Decena sa mga bareta sa KM Kakampi Partido with Rene Orellosa. Asin man sa BBS-FM sa Naga City kay Banta si Junel Guban. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, kami po mabalik sa Lunes. Tasaga po kita mantabayanan sa programang Probadong Serbisyong Kaferte. Live sa BBS FM studio sa Naga City asin simulcast magkirari sa mga kakamping radyo. Sa pangarang kabilog na porsa kang Kakampi Network News, kay barang ko digi si Iban Bulawan sa lado teknikal. Halid digi sa studio kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Ako po si Jun Bernas. Happy weekend. Thank you kasi na pagantabay. Kamsur Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. BBS